po ay dadako ngayon mga kapatid sa ating pong Bible reading. Ang ating pong ang title ng ating pong pag-uusapan ay walang iba kundi God cares, still cares, no? Dito natin malalaman mga kapatid na ang ating Panginoong Diyos sa kabila ng kanyang judgment sa bayan ng Israel or bayan ng Huda mga kapatid ay meron pa ring tinatawag na pag-alala doon sa kanyang bayan, ano? Okay, so atin na pong basahin ang content nitong ating pong Bible reading sa umagang ito. Chapter 21, ito ang sabi. Ito ang salitang dumating kay Jeremias mula sa Panginoon nang suguin sa kanya ni Haring Zedekias si Pashur na anak ni Malkiyas at si Sepanias na anak ng paring si Maasiyas na sinasabi, isangguni mo kami sa Panginoon sapagkat si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia ay nakipagdigma laban sa amin. Marahil ang Panginoon ay gagawa sa amin ngayon ng ayon sa lahat niyang kahangahangang gawa at kanyang pauurungin siya mula sa amin. At sinabi ni Jeremias sa kanila, ganito ang inyong sasabihin kay Sedekias. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ibabalik ko ang mga sandatang pandigma na nasa inyong mga kamay, na inyong ginagamit sa pakikipaglaban sa hari ng Babylonia at laban sa mga Kaldeyo na kumukubkob sa inyo sa labas ng mga pader. Aking titipunin ang mga iyon sa gitna ng lungsod na ito. Ako mismo ang lalaban sa inyo na may nakaunat na kamay at malakas na bisig, sa galit, sa bagsik at sa matinding puot. At pupuksain ko ang mga naninirahan sa lungsod na ito. Ang tao at ang hayop, sila'y mamamatay sa matinding salot. At pagkatapos, sabi ng Panginoon, ibibigay ko si Sedekias sa hari ng Huda at ang kanyang mga lingkod at ang mga tao sa lungsod na ito na nakaligtas sa salot, sa tabak at sa tagutom, sa kamay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at sa kamay ng kanilang mga kaaway, sa kamay ng mga tumutugis sa kanilang buhay. Kanyang papatayin sila ng talim ng tabak. Sila'y hindi niya kahahabagan o patatawarin man o kakaawaan man. At sa sambahayang ito ay sasabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Ang manatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, ng gutom at ng salot. Ngunit ang lumabas at sumuko sa mga Kaldeyo na kumukubkob sa inyo ay mabubuhay at tataglayin ang kanyang buhay bilang gantimpala sa digmaan. Sapagkat iniharap ko ang aking mukha laban sa lungsod na ito para sa kasamaan at hindi sa kabutihan, sabi ng Panginoon. Ito'y ibibigay sa kamay ng hari ng Babylonia at kanyang susunugin ito ng apoy. Verse 11, ang sabi dito, at sabihin mo sa sambahayan ng hari ng Huda, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. O sambahayan ni David, ganito ang sabi ng Panginoon, maggawad ka ng katarungan sa bawat umaga at iligtas mo ang nanakawan mula sa kamay ng mang-aapi upang ang aking puot ay hindi lumabas na parang apoy at susunog na walang makakapatay dahil sa inyong masasamang gawa. Narito ako'y laban sa iyo, o naninirahan sa libis o bato ng kapatagan, sabi ng Panginoon. Kayo'y nagsasabi, sinong bababang laban sa atin o sinong papasok sa ating mga tirahan. Ngunit parurusahan ko kayo ayon sa bunga ng iyong mga gawa, sabi ng Panginoon. Ako'y magpapaningas ng apoy sa kanyang gubat at lalamunin nito ang lahat ng nasa kanyang palibot. So, yun po mga kapatid ang
kabuuan ng chapter 21 ng aklat ng Jeremias. So most likely dito mga kapatid, ito po yung muling pagsakop kasi kung atin pong mapapansin mga kapatid, ang pagsakop ng Babylonia, yung pag-ano ng Babylonia sa mga taga-Huda ay 3 beses po kasi yan na sinakop. Okay po. So babalikan ko lang yung ating pong reference, no? Si Sidikaya mga kapatid ay walang iba kundi pangatlong hari, panglas na hari pala. Pangatlong hari mula nang ang Babylonia ay sinakop. Mula nang ang Huda ay sinakop ng Babylonia. Okay? So going back to the history mga kapatid, si Jehoiakim, okay po? Si Jehoiakim, siya po yung hari ng Huda nung sinakop yung unang pagkasakop or tama yun, no? Pagsakop or pakipagyera ng Babylonia sa taga-Huda. Okay? At sumunod na hari si Jehoiachin o si Jehoiakim mga kapatid. Dito si Jehoiakim sang-ayon sa 2 Kings na naging mabuti ang Panginoon, no? Naging mabuti ang hari pala sa kanya. Kaya ang sabi doon sa 2 Kings mga kapatid na ito si Jehoiachin, siya po ay kasama ng hari na kumain sa lamesa. Ibig sabihin na naging mabuti sa kanya ang hari. Binigyan siya ng pabor. At si Sidikaya mga kapatid, ito po yung pangatlong hari mula kay Jehoiakim na kung saan nag-umpisa ang Babylonia na lipulin. Ano po? So at this time mga kapatid, sa panahon ni Sidikaya, ito po yung pinakahuling hari ng Huda. Okay po? So itong si Jeremiah mga kapatid ay nasa era ng huling paghahari ng Huda. Ano po? So yun po ang content dito. Kaya itong third visit ng Babylonia sa Jerusalem or sa Huda, ano po? Itong third visit mga kapatid, ito na po yung final, no? At ang sabi nga dito sa description, talagang sinunog, no? Talagang wasak talaga, yung completely nawasak mga kapatid yung Jerusalem, no? At buong Huda completely nawasak. At doon na nag-umpisa na talagang desolate po yung lugar. No? Lahat po ng mga Israelita ay binihag ng Babylonia. So lahat po mga kapatid na desolate. So dito una na po na nawala ang Israel. Po ang Assyria ang naka-capture doon sa Israel. Po dito naman sa Huda ang Babylonia mga kapatid. So dadako tayo dito sa ating pong punto, no, na pinag-uusapan ngayon. Walang iba kundi yung God still cares. Saan dito makikita mga kapatid na ang ating Panginoong Diyos ay may aruga, ano? O meron pa ring pakialam sa Juda. Di ba? So, ang sabi dito, verse 8 mga kapatid. Sinasabi dito sa verse 8. Basahin ko lang ulit. At ang sambahayang ito ay sasabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. So, napakaganda, no? Sa Book of Deuteronomy, ganun din ang sinabi ni Moses. Ang sabi ni Moses sa mga Israelita na inilalagay ko sa harapan mo yung kamatayan at ang buhay. Okay po? Pero meron pong kadugtong yung statement ni Moses. Ang sabi niya, kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Dito naman sa verse 9 ng Jeremiah chapter 21, ang sabi dito, ang manatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, ng gutom at ng salot. Ngunit ang lumabas at sumuko sa mga Kaldeyo na kumukubkob sa inyo ay mabubuhay.
at tataglayin ang kanyang buhay bilang gantimpala sa digmaan. So, ito po mga kapatid yung kung paano mag-aruga ang ating Panginoon. Sometimes kasi hindi natin maunawaan, di ba? Na sa disaster pala na ating nararanasan, yun pala ay isang kaparaanan para maunawaan natin at makita natin ang blessing ng ating Panginoong Diyos. Okay, basahin ko mga kapatid dito sa maliit na komentary na ito. Ang sabi dito, the common people, unlike the leaders, can choose their destiny. No? Yun yung sinasabi ko kanina sa Deuteronomy chapter 30, verses 15 to 20. Ang sabi dito sa verse 9, no? Who remains shall die, who goes out shall live. The Babylonian conquest is inevitable. Jeremiah advises defection, which would undermine Zedekiah's obstinate refusal to submit to God's will. Not surprisingly, Jeremiah was accused of disloyalty, but his first loyalty is to God. So, dito po mga kapatid, makikita natin yung parang kakaiba no, na sitwasyon. Of course, para sa hari, hindi po maganda mga kapatid na picture kapag ang isang tao ay sumuko. Di ba ang ano dito, ang advice ni Jeremiah sa hari na sumuko kayo sa Babylonia. Which is yung sinabi ni Jeremiah na yan, galing din naman sa ating Panginoong Diyos, di ba? Verse 9, mismo ang ating Panginoong Diyos ang nagsabi. Ang sabi dito, di ba, sa verse 8 mayroong quotation, at sa sambahayang ito ay sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon. So isinabi na, di ba? Inilagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Ang mananatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot, ngunit ang lumabas at sumuko sa mga Kaldeyo, that is Babylonian mga kapatid, na kumukubkob sa inyo ay mabubuhay at tataglayin ang kanyang buhay bilang gantimpala sa digmaan. So, yung palang prophecy, ano po, ni Jeremiah, of course galing sa ating Panginoong Diyos, na paglipol sa bansang Huda, ano po? Yung palang prophecy na yan na, di ba anong nakaraan, ang ating pong reflection doon sa prophecy ay walang iba kundi yung destruction ng Judah. Ano po? So, iniisip natin, ang common na isipan natin mga kapatid, walang iba kundi yung para judgment ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Parang, of course, sa mata ng mga tao, that is negative. Which is, yun din naman ang aking understanding din. At hindi naman natin makakaila lahat yun. Na ang ating, yung nakita natin sa previous na mga chapters ng devotional, puro judgment ang ating Panginoong Diyos. At particularly dito sa bansang Huda. Pero dito po mga kapatid sa 21, makikita natin yung beauty. Ano po? Kung papaanong ang judgment ng ating Panginoong Diyos ay pwede rin palang maging blessing. Oh? So, saan tayo nakakita no? Na ganito? Yung judgment ng ating Panginoong Diyos ay pwedeng maging blessing. So dito po mga kapatid, makikita natin dito na ano po ang blessing dito na makikita natin sa chapter 21. No? Bagaman ang ating Panginoong Diyos ay ginamit na judgment itong pananalasa ng Babylonia. No? Parang bagyo ito na nananalasa. Itong Babylonia mga kapatid, this is the impending last na trip ng Babylonia papunta doon sa Jerusalem, na kung saan talaga ito na yung final na pagsakop. Dito mga kapatid, makikita natin na napakatindi, kahindik-hindik. In fact, doon sa mga nakaraang chapter, matitindi yung mga description na sinasabi doon. Kaya nga si Jeremiah, ang sabi ng Panginoong Diyos kay Jeremiah na huwag kang mag-aasawa kasi kawawa lang ang magiging anak mo. No? Huwag kang mag-aasawa. Kawawa lang ang magiging anak mo. Kasi sa panahon, kumbaga few years probably from the time na mag-asawa si Jeremiah, kung siya man ay magkaanak, kaya darating yung iba't ibang mga dilubyo sa buhay nila.
ano, salot, tagutom. Talagang gano'n ang mangyayari. Tabak, yun po ang mangyayari. Kaya sa foreknowledge ng ating Panginoong Diyos, alam niya kung anong mangyayari. So bagaman ganun mga kapatid, there is a way na kung saan ang mga tao ay maaring ma-preserve ang kanilang buhay. At ang kaparaanan na yan mga kapatid, bagaman hindi gusto ng tao, pero yun po ang tanging kaparaanan na pwedeng may offer ng ating Panginoong Diyos. Ano po? So dito po mga kapatid, minsan hindi natin, di ba, sa tao, hindi gusto, pero hindi natin alam na yun palang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Ano po mga kapatid? So dito, maliwanag ang sabi dito, kung manatili kayo dito sa Huda, that is the judgment ng ating Panginoong Diyos. Kung manatili kayo dito sa Huda, yun ang mangyayari sa inyo. Mamamatay kayo saan? Sa gutom. Mamamatay sa salot. Kasi ang sabi nga dito sa kadugtong ng binasa natin mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Panginoon, iniharap ko ang aking mukha dito sa lugar na ito, no? Upang isagawa ang aking galit, no? Saan nga bang verse yan? Parang dito sa pinakalas, no? Ang sabi dito, maggawad ka ng katarungan sa bawat umaga. Ang sabi dito, at iligtas mo ang nanakawan mula sa kamay ng mga api, upang ang aking puot ay hindi lumabas na parang apoy at susunog na walang makakapatay dahil sa inyong masasamang gawa. Verse 13, narito ako'y laban sa iyo, o naninirahan sa libis o bato ng kapatagan, sabi ng Panginoon. Kayong nagsabi, sinong bababang laban sa atin o sinong papasok sa atin sa ating mga tirahan? Ngunit parurusahan ko kayo ayon sa bunga ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. So, ito po mga kapatid yung sinasabi dito, no? Ang sabi nga sa verse 10, na iniharap ko ang aking mukha laban sa lungsod na ito para sa kasamaan at hindi sa kabutihan, sabi ng Panginoon. Ito'y ibibigay sa kamay ng hari ng Babylonia at kanyang susunugin ito ng apoy. Kita nyo na? So, yun pong mangyayari dyan sa Babylonia, mga kapatid. Ang mangyayari sa Babylonia, talagang ang sinabi ng ating Panginoong Diyos, yun po ang mangyayari sa Babylonia. Kaya, doon sa verse 10, mga kapatid, na ang sabi diyan na iniharap ko ang aking mukha, no, para sa kasamaan o para sa judgment ng bayang ito, iniharap ko at hindi para sa kabutihan. So, kung manatili ka doon, maliwanag yung sinabi ng ating Panginoon eh. Kung manatili ka doon, madadamay talaga sa kamatayan. So, ito po yung reason kung bakit ang ating pong pamagat ng devotional ngayon ay God cares, no? Yun po ang reason, mga kapatid. Bagaman ang ating Panginoong Diyos ay nag-pronounce ng judgment sa kanyang bayan, so sa kabilang banda, mga kapatid, meron pa ring pag-aaruga ang ating Panginoong Diyos sa kanila. Mantakin mo yun? Di ba? So ang sabi sa previous na mga chapters na pag-aralan natin, sabi doon na God relent, no? God relented. Sa nga bang chapter yan? Chapter ano pala, no? Mali pala yung aking statement. Chapter 15, the Lord will not relent. Yun pala ang tama, no? The Lord will not relent. Di ba, mga kapatid? So, yung kanyang pronouncement na judgment sa Huda ay talagang tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. The Lord will not relent. Ang problema lang, ang mga tao talaga, meron naman sanang pagkakataon para magsisi yung mga tao. Di ba? After that chapter, mga kapatid, meron ding pangako ang ating Panginoong Diyos na kung sila ay lalayo lamang sa kasamaan, pwede niyang i-reverse ang kanyang pronouncement, mga kapatid. Pero dahil nga nakita na ng ating Panginoong Diyos na talagang ang puso ng tao ay ay hindi talaga, ang puso ng tao ay matigas pa rin, walang pagsisisi, talagang itutuloy ng ating Panginoong Diyos. Pero dito sa chapter 21, mga kapatid, makikita pa rin natin na ang ating Panginoong Diyos ay nananatili pa rin, no, na may pag-aaruga sa kanyang bayan.
At sa pamagitan ng kanyang command, ang sabi doon na kayo ay magpabihag na lang kayo sa Babylonia, sapagkat doon sa Babylonia ay maaari kayong mabuhay. Di ba mga kapatid? So yung iba na mga tao ay naniwala. Yung iba naman ay hindi naniwala. So kaya yung choices po ay nasa atin. Kaya ano ang reflection mga kapatid sa panahon natin ngayon? No? Ang reflection po dito sa panahon natin ngayon, sometimes ang mga pangyayari na nangyayari sa buhay natin, sometimes mga kapatid, ito po ay unfavorable sa paningin natin. No, unfavorable kasi hindi natin gusto. Unfavorable kasi parang hindi sang-ayon sa prinsipyo, katulad ng ano kanina ni brother. Wait lang mga kapatid, i-on ko lang yung electric fan. No? Katulad kanina ng tanong ni brother Patrick, no? Na kung ang Diyos ay maker ng kautusan or 10 utos, bakit nag-utos siya na patayin lahat ng mga tao? Di ba? So, yun po mga kapatid ay in our mindset, hindi natin lubos na maunawaan bakit ganun ang iniisip ng ating Panginoong Diyos. Pero later on, ma-realize natin na ganun. Sometimes mga kapatid, may mga bagay na akala natin na kumbaga unfavorable sa paningin natin. Yung tipong kapahamakan or tipong disadvantage, no? Tipong negative na phenomenon mga kapatid sa buhay natin. Pero dito natin mauunawaan na with our experiences na mga hindi magaganda, yun pala ay for some reason kaparaanan ng ating Panginoong Diyos para maging blessing mga kapatid. Di ba? So, ako po ay naniniwala na tayong lahat ay nakakaranas din ng mga bagay na hindi maganda sa ating experience, no? Unfavorable, hindi accepted sa atin. Kasi gusto natin mga kapatid na yung buhay na walang problema di ba? Yung gusto natin na ang buhay natin ay laging nasa cloud 9. Yung gusto natin mga kapatid na ang ating buhay ay talagang maalwan, walang problema, walang mga challenges. Gusto natin na puro lang kasayahan. Ay ganoon talaga naman ang natin, ang ating ini-aim. Di ba? So, actually, yun din ang gusto ng ating Panginoon. Ang sabi ng Jesus Christ ako'y naparito, no, para bigyan kayo ng buhay at buhay ng kasaganaan. Di ba? Yun naman ang gusto talaga ng ating Panginoon. Pero hindi po natin maiwasan mga kapatid ang isipin natin na sa kabila ng kagustuhan natin na magkaroon tayo ng magandang pamumuhay, ng masayang pamumuhay mga kapatid, hindi po natin maiwasan na ang concept ng controversy ay nananatili pa rin sa panahon natin. Ano po? So kahit na saan ka pumunta, na mayroong kapayapaan sa buhay mga kapatid, there is always a controversy. Bakit? Kasi ang kasalanan ay present pa rin sa panahon natin ngayon. Hindi po natin maiwasan yan. At ang bunga ng kasalanan, ano po? Ito po yung general consequence ng sin ay walang iba mga kapatid kundi kahirapan sa buhay ng tao. Hindi ko sinasabing kahirapan dahil walang pera. So, maraming mga factors mga kapatid na mga challenges ang nararanasan ng tao dahil ito po ay generally bunga ng kasalanan. So, pero ang ating Panginoong Diyos, bagaman nararanasan yan ng tao, ang ating Panginoong Diyos mga kapatid ay patuloy na gumagawa ng mga kaparaanan para tayong lahat ay yung mga negative, no, yung mga bad experiences natin ay ma-divert into blessing. No? Katulad dito, God cares. Paano dito magkikare ang ating Panginoong Diyos na siya din ang nag-utos na lipulin, no? Siya rin ang nag-utos na hukman yung Judah, di ba? So saan ang care ng ating Panginoong Diyos? Dito pala mga kapatid ang detail, di ba? Dito pala yung ang ating Panginoong Diyos ay patuloy pa rin na nag-aaruga, kanyang inaalala ang kanyang bayan. So, very powerful yung kanyang command. Bagaman ito ay hindi maganda sa pandinig ng Haring Sidikiyas, no, or sa lahat ng mga tao. Kasi it's a sound humility yan humiliation yan. 'Di ba? Ako susuko, parang naman nasaan na yung aking pagkalalaki, 'di ba? Ganun ang natin. Pagka dumarating yung point na yan, 'di ba? Parang yung pride ay
natatouch dahil dyan. Hindi ako susuko. Ang sabi ng Panginoong Diyos kay sa pamagitan ni Jeremiah, sumuko kayo sa hari ng Babylonia. Magpasakop kayo sa hari ng Babylonia sapagkat dito sa lugar na ito magiging bangungot ang lugar na ito. Di ba? So, ang hari siguro na-touch yung kanyang pride. Hindi pwede yan. Lalaban kami hanggang kamatayan. So, yun ang inyong yun ang inyong hinihingi, mangyayari yun. So, sa madaling sabi mga kapatid, pagka tayo lamang ay makinig, sometimes, di ba, hindi natin alam, unfavorable sa atin yung mga bagay na yan. Pero hindi natin alam na yung unfavorable pala na yun, if you see that that is the wisdom mula sa ating Panginoong Diyos, we have to abide mga kapatid. Ako, marami na akong karanasan na ganun eh. Ito, gusto kong bigyan ko kayo ng isang karanasan na totoong karanasan mga kapatid. Personal na experience. Ako po ay pumunta sa Samar. Okay po? At nag-spend ng vacation pero hindi po nagbabakasyon lang. Kami po ay nagkaroon ng pangangaral doon sa lugar namin. So, 2 months mga kapatid. Hindi lang 2 months ano yun? Ay tama, full 2 months pero meron pang excess kasi yung half ng mga days ng March ay umuwi na po ako doon. So, pagkatapos ng actually hindi pa naman ako graduating at that time. So, pagkatapos ng final exam, umuwi na po ako doon mga kapatid. So, I spent half of the month of March hanggang May, katapusan ng May mga kapatid. Nag-spend po ako doon sa Samar, doon sa amin. Okay? So, ang aming balak talaga, ano lang, hanggang April lang. Okay po? So, March saka April lang, yun ang aming balak ng evangelism. Actually, 4 weeks lang dapat. No? 1 full month lang, yun lang aming balak. Pero doon sa council ng district, ay may nag-suggest, no? Actually, ang nag-suggest ay kumbaga isang politician, no? Which is taga doon sa amin, na Adventist din naman. Ang sabi na baka pwedeng i-delay yung evangelism. Tapos ang aking rason naman hindi po pwede pa-delay kasi kailangan kong makabalik ulit sa AUP kasi mahirap maghanap ng trabaho. Kasi working student pa ako mga kapatid eh. Mahirap maghanap ng trabaho kaya at the end of April or bago mag-end ng April, dapat makauwi na ako sa AUP para makapag-apply ulit ng trabaho kasi umalis ako eh. So, mag-a-apply ulit ako ng trabaho. Pero nanaig ang council, So wala pa akong nagawa mga kapatid na mag-abide doon sa kanilang napagkasunduan. So madaling sabi, make the long story short, late na po ako nakarating ng AUP. Luckily mga kapatid, ang merong tumulong sa akin na kahit nasa Samar ako, ay meron na akong trabaho pagbalik sa AUP. So, yun po ang naging advantage sa akin. May tumulong sa akin na maghanap ng trabaho. Pero hindi lang po yun mga kapatid. Lumipas ang isang semester, nagkita ulit kami ng tao. Tapos, ang sabi ko sa kanyang asawa na actually si Sir po ay meron pong sinabi nung nakaraang ganitong date na tutulungan ako sa pag-aaral. So, edi sinamahan ko siya, pinayungan ko kasi mainit. Tapos, sabi niyan, "Oh, Daddy, pinangakuan mo pala ito si Kenneth na tutulungan mo sa kanyang pag-aaral." Ayaw nga, bakit na hindi ka pumunta sa opisina? Nag-expect ako na pupunta ka. Pero wala kasing clear mga kapatid na na usapan na, okay, so ganito. Kaya hindi po ako umasa. Pero sabi niya, pumunta ka doon sa opisina, binigyan ako ng address, ganyan-ganyan. So madaling sabi mga kapatid, ay napag-aaral ako hanggang ako ay matapos. So for the last 3 semesters ng aking pag-aaral, yun po ay sponsored. Hindi na po ako naging working student.
So anong punto ko dito mga kapatid? Diba? So sometimes yung nakikita natin, yung kumbaga short vision natin, na nakikita natin na tila bagang disadvantage sa atin. Tila bagang sa palagay natin ay ito ay tawag dito, hindi magandang, hindi favorable. Any situation mga kapatid sa buhay natin na hindi favorable sa atin, ako ay naniniwala, 100% naniniwala ako ng ating Panginoong Diyos, yun lagi ay kanyang kino-convert into blessing. Aba mga kapatid, hindi natin alam kung anong area or angulo sa buhay natin na naging blessing yun. No? Hindi natin alam mga kapatid. Pero the Lord will always turn our disadvantages, no? Yung ating mga problema. The Lord always turn it into blessing mga kapatid. Basta ang condition ng ating Panginoong Diyos, makinig tayo sa kanyang payo. Makinig tayo sa kanyang panukala mga kapatid. Yun po yung makikita natin dyan. Dito, ano ang payo ng ating Panginoong Diyos? Magpasakop kayo sa Babylonia. Lisanin ninyo ang lugar na ito. Sapagkat kung hindi ninyo lilisanin ang lugar na ito, ang mangyayari sa inyo ay walang iba kundi kapahamakan. No? Dimiro mo, magkakaroon ng tagutom doon sa lugar na yan. Magkakaroon ng salot, mga sakit mga kapatid sa lugar na yan. Samantalang sa Babylonia, napakayaman ng Babylonia mga kapatid. Ang Babylonia kahit ilang buwan na ang mga tao ay nasa loob lang ng walled city, hindi po sila magugutom. Punong-puno ng pagkain ng Babylonia. Di ba mga kapatid? Hindi po nakita yan ng mga tao, especially ng mga leaders ng Judah. Ang kanilang pinanindigan, yung kanilang pride. So, what happened mga kapatid? So, that was the third visit of Babylon. No? Yung first visit niya mga kapatid, sa panahon ni Jehoiakim, okay, Daniel chapter 1, ang hari noon ay si Jehoiakim. Okay po? First visit niya yon. Pangalawang visit mga kapatid, yung anak niyang kasi ilang taon pa lang si Jehoiakim na naghahari noon ay nilusob na sila ng Babylonia. Ang nabihag mga kapatid na mga tao, hindi lahat nabihag Hindi lahat ay kinuha lang yung mga kagamitan, no, ng ating Panginoong Diyos, yung mga ginto doon sa sanctuaryo, kinuha lang pero hindi nila talaga totally winasak yung Jerusalem. Okay, nabihag si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego. Yun mga kapatid, yung clear na mga nabihag. Second visit, no, si Jehoiachin naman. Si Jehoiachin mga kapatid, ganun din. At dito si Zedekiah ay actually puppet king yan Pero dahil nagre-revolt, laging rebelde si Zedekiah, parang mga kapatid, parang puppet king lang siya Kumbaga control na siya ng Babylonia. Yung Judah at this time sa panahon ni Zedekiah. Control na siya ng Babylonia. Pero kumbaga sa kabutihan ng Babylonia na gustong i-extend doon sa kay Zedekiah, si Zedekiah mga kapatid ay nagre-rebelde. At actually, another way, political approach yan mga kapatid para maunawaan natin yung kabuuan ng history, political approach yan. Pero actually, sa spiritual approach, talagang nananatiling masama sila. So actually, pinag-combine ng ating Panginoong Diyos yung political approach dahil sa spiritual condition nila, pinag-combine yan mga kapatid to the point na talagang yun na yung ultimate winasak ng Babylonia, yung Jerusalem. Lahat. Kaya nga, di ba, sa Isra at saka Nehemiah, tapos na natin na napag-aralan, yung nirebuild nila yung templo after na ng paghahari ng Babylonia. So, yun po mga kapatid. Kaya actually, doon pa lang sa pananakop ng Babylonia sa mga taga-Huda, yun po ay blessing. Blessing to the point na para maka-escape sila doon sa salot na ipapakita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po mga kapatid, yun po ang ating reflection ngayon na in our personal condition, ang ating emotional, spiritual life affected dahil sa mga problema, mga challenges, mga karanasan sa buhay natin. Pero yung mga negative na mga karanasan po natin, mga kapatid, ako po ay naniniwala. Marami na akong experience, yung aking sinabi kanina sa inyo, is only one of my experiences. Dami ko ng mga experiences na na-prove ko talaga na ang ating mga concerns sa buhay natin,
yung ating mga unfavorable experiences, mga kapatid, na ang ating Panginoong Diyos yun po ay kanyang i-convert into blessing. Ano po, hindi lang natin alam kung saang part, no, anong anggulo, bakit siya naging blessing, no, sa buhay natin. In some ways, mga kapatid, nagiging blessing po yun. So magtiwala lang po tayo sa ating Panginoong Diyos, no. Sundin lamang natin kung ano po ang kanyang instruction para po ang ating buhay ay mapabuti. Parang ating buhay, mga kapatid, ay maituon sa tamang direksyon na kung saan makikita natin na ito pala ang sinasabi, no, na yung ating mga concern ay it will turn into blessing. Po, so, yun po, mga kapatid, ang pinaka main thrust ng ating pong devotional sa umagang ito, na po God cares, no? Despite of judgment, despite of the negative phenomenon, mga kapatid, despite of all the disasters na mangyayari sa buhay natin, ang Panginoon pa rin ay merong pag-aaruga sa buhay natin. Hindi lamang natin alam kung ano, bakit, hindi natin masagot yung mga tanong na yan, pero ako po ay nakakasiguro, mga kapatid, na yun po ay merong purpose ang ating Panginoong Diyos. And that purpose, mga kapatid, hindi natin alam, no? That purpose ay kung hindi man natin masagot sa time ngayon, darating ang panahon na masasagot din natin lahat ng mga katanungan sa buhay natin. Okay, so yun po, mga kapatid, ang coverage ng ating pong devotional. At I hope na ito pong ating pong Bible reading and reflection ay nakatulong muli sa atin upang tayong lahat ay makaranas ng patuloy na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sa kabila ng mga karanasan na ating pong nararanasan. Okay? So, yun po, magandang umaga once again sa inyong lahat. No? Lalo tigit sa mga hindi ko nabati kanina, si Sister Alma Tahan Langit, magandang umaga po. Okay po, Sister Esther Oy, magandang umaga po. Happy midweek everyone. Ganon din kay Sister Hedina Nelmida. Good morning, Pastor Ken, at sa lahat ng kapatiran, happy midweek. God bless us all. Okay? Sister Nanette Tumagan, no? Magandang umaga po. Welcome back. No? At ganoon din kay Sister Gina Osabel, magandang umaga po. Okay, so thank you so much sa inyong pakikinig, mga kapatid, sa ating pong devotional sa umagang ito. So I hope na tayo po ay natuto. I hope na tayo po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang maintindihan natin, mga kapatid, kung ano po ang mensahe at panukala ng ating Panginoong Diyos para sa buhay natin. Sa pagtatapos ng ating pong devotional, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilan po naming Diyos, amang banal na ang tahanan ay nasa mga langit. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong kabutihan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Amin pong nalaman, Panginoon, na sa kabila ng mga karanasang hindi magaganda na amin pong nararanasan, ito po ay ang mensaheng ito ay nagpapatunay na kayo po ang Diyos na may kontrol sa lahat at kaya ninyong ibaling ang mga pangit na karanasan doon sa pagpapala. Kami man, Panginoon, ay nakakaranas ng mga challenges sa buhay namin. Amin pong inaasahan na ito po ay magiging pagpapala for some ways kung kami lamang ay susunod sa inyong banal na kalooban. Sa araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo upang amin pong italagang aming buhay samantalang kami po ay gagawa ng aming mga tungkulin at gawain. Nawa po ang iyong bendisyon ang aming maranasan. At maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig mo ng aming dalangin. Ito lamang ang hinihiling sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ayan po, mga kapatid, ang kabuuan ng ating pong devotional sa umagang ito. Once again, this is to tell you that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy endures forever. They are fresh every morning. At sa ngalan ng Exulting Jesus Ministry, ito po ang iyong lingkod sa umagang ito, Pastor Ken, nagsasabing Jesus Christ must be exalted. Bye-bye, mga kapatid, and see you tomorrow sa pagpapatuloy po ng ating morning devotional. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat. Inyo pong natunghayan ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng isang kabanata ng aklat ng Jeremiah. Ang bawat chapter na ating pong napakinggan ay mensahe ng ating Panginoong Diyos upang ipabatid sa atin ang kanyang kalooban para sa buhay natin. Samahan niyo po ako sa muli, samantalang ating binabaybay ang bawat kabanata ng aklat ng Jeremiah. Nawa po ang mensahe ng ating Panginoong Diyos na ating napakinggan ay patuloy na tumimo sa ating mga puso't isipan
upang tayong lahat ay lumakad sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Muli po, mga kaibigan at mga kapatid, akin po kayong inaanyayahan na muli pong ating tunghayan at subaybayan ang pag-aaral ng aklat ng Jeremiah. God bless po sa inyong lahat and have a good day.